Pawis na ako kay ka-exercise. Kailangan maging healthy tayo palagi. Ganito ako, every morning, ganito ako. Mapunta sa rooftop at mag-exercise kasi malaking tulong sa atin yun. Healthy. At tumataba na rin ako guys eh. Kaya, kailangan pagising sa umaga, mga 6:30 or 6, dito na ako, nag-exercise na ako. Kasi guys, pag hindi ako mag-exercise, para akong may sakit. Kailangan healthy tayo tuwing umaga. Kaya ganito, bago maligo, mag-exercise muna para healthy tayo sa tutusin. Low blood ako ngayon eh. Hindi ko alam, siguro sa pag-exercise ko. Kasi mula namatay yung kapatid ko, parang natakot ako sa sarili ko na hindi mag-exercise. Kasi nga, alam mo naman, sa high blood, ano tawag nito? Sa Bisaya, malipot ba? Na biglaan na lang na ma-heart attack ka. Kaya mula nung nakita ko yung kapatid ko na ganun nangyayari sa kanya, diet ako sa pagkain, at sa umaga nag-exercise ako. Malaki ang tulong. Ngayon po, tininan ko kahapon ang aking dugo. Naku, low blood ako. 110 over 70. Kaya hindi kailangan kumain ng mga healthy na mga gulay. Yun yung ginagawa ko ngayon kasi sobrang takot ko sa kapatid ko. Hindi siya nag-iingat sa sarili niya. Kain lang kain, tapos hindi alam kinakain niya. Pang high blood pala. Dapat nag-control din siya sa kinakain niya kasi hindi niya alam, high blood siya. Tapos yun, biglaan na lang. Ako kasi lagi ako nagpapa-check up. Every 6 months may check up ako. At may gamot ako dito sa government. Kinukuha buwan-buwan. Dumadating na lang sa aking cellphone. Kaya guys, malayo tayo sa high blood. Kaya mag-iingat din tayo. Bata pa yung kapatid ko, 54 lang. 54 lang siya. Dapat iningatan sa sarili niya. Andito pa siya ngayon. Makain kasi siya ng mga hindi dapat kakainin. Yung pang high blood yun ang kinakain niya. Kaya nakita ko siya noon na hindi na nakamove sa bed niya. Ginawa ko, hindi na ako nagkakain. Sobrang diet ko na ngayon. Kahit sa kanin, hindi na ako nagkakain kanin. Asing kanin, isa na yan na kaka-high blood. Tapos yung kakainin mo, dapat mga vegetable lang, mga salata, ganun. Para hindi nakakakontrol ng high blood yun. Kaya ko ganyan ginakain ko, cucumber, breakfast ako sa umaga, itlog lang, saka samahan ko lang ng cucumber, ganun. Tuwing umaga, samahan niya ng exercise. O sana hindi pa sa inatake at hindi pa iniwanan yung anak niya. Kawawa talaga. Pati sa dalawa na awa ako. Alam kong bakit. Pagod pag-uwi sa trabaho. Tapos mag-asikaso pa sa anak niya. Lahat ng gawain ng bahay, siyempre hindi pa masahan talaga yung anak niya kasi hindi na naman na force sa gawain, di ba? Biglaan naman ang pagkamatay niya, kaya parang mahirap sa bata na bigla sa nawala. Hanggang ngayon, iniiyak na nga ng bata pag naalala yung mama niya. Siyempre, laki din ang hirap ng mama sa kanya. Ganito
Kaya ang hirap guys, kailangan ingatan mo rin ang sarili mo na huwag kang magkakain ng pang high blood kasi maano yan eh, maano na sakit yan, biglaan na lang. Kaya mula na kaganon siya, kaya ako nag-iingat ako sa sarili ko. Alam mo naman yung mga lahi namin, di ba? Kaya ang hirap, kaya ingat-ingat din. Buti nga ako ngayon, buti nga ako, hindi ako high blood eh. Yun lang ang kinakatakutan ko sa sarili ko pag high blood, ganun. Tusi nauna ako high blood sa kapatid ko niyan eh. Nauna ako high blood sa kanya. Sa kanya, wala pa isang taon. Sa akin, ilang taon na. O diba? Sa pag-iingat naman yan sa pagkain. Ingat sa pagkain, samahan mo ng exercise. Samahan mo ng diet. Kumain ka na lang ng mga prutas. Yun ang dapat niya ginawa. Sana ako nag-iingat siya. Hanggang ngayon, dito pa siya buhay. At maganda naman ang trabaho niya doon sa barin kasi kahit nasa bahay siya, kasama niya yung anak niya. Yung trabaho niya, nag-alaga ng mga bata. O diba, sa bahay niya mismo, dinadala. O, diba, masarap yung ganun. Hindi yung katulad namin dito, talagang may amo. Siya wala siyang amo eh. Free visa siya, kaya maganda ang katayuan niya. Sana ewan ko, hindi ko maisip na bigla na lang siya nawala. Kaya parang pag naisip ko naluluha na lang ako. Hindi maiwasan na hindi ka mag-isip sa kanya, di ba? Na kausap mo pa, masaya, halakhakan, tapos balita mo na lang, wala na. Tawagan ka na lang, Mama's God. O di ba, lahat nakakabigla. Kahit ako, pag nakita ko yung mga picture niya, hindi ko maiwasan, dito tulong gawa ko. Siyempre, sariwang-sariwa ka, tapos ganun ang mangyayari. Hindi bali, nagkasakit ka sa, namatay ka sa sakit, wala, ibiglaan talaga. Kaya nakakashock talaga. Hanggang ngayon, napalpalwa ako sa pag-iisip. Kaya usapan namin, sabay-sabay kami uuwi. Next year kami uuwi, sabay-sabay. Wala na. Nauna na siya. Diyos ko, hirap tanggapin. So, minsan, hindi maiwasan, mapaluha talaga. Thank you for watching guys. Bye-bye. Naiiyak na naman ako.